O ito na lang. Trillanes, may matinding resback. Nako po, may resback si Trillanes. Ito, resback ni Trillanes, mga kapsat. Pwede na Again, sa mga mag-cash in. bagong pasok, shoutout sa inyo. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Shoutout sa mga kasama. Rani Sierra, Alin Valencia, Yuki Sawaki, Marisa Sunokawa, Mark Bon Jovi, at sa lahat po naman nandito at sa mga silent viewers, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Kapsat. Okay, here we go. Pasok, Attorney Enzo. Trillanes, may matinding resback. Mga nagsasabing gawa-gawa lang ang aligasyon. So, pal, panoorin natin. Lalo na itong si Tikia, itong si Greco Bellica, at saka itong si Guanzon. Nako. Linawin lang po natin, Senator, no? Kayo po raw ba ay nagkausap ng AMLAC o ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bago kayo pumarap kahapon sa Kongreso? Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Magandang hapon po sa inyo, kasamang Jack at sa ating mga viewers. Yes, Senator, no, kanina I'm sure na-monitor mo yung naging press con ng kampo ni Vice President Sara Duterte at sinasabi nga niya na itinatanggi niya basically yung mga paratang laban sa kanya, malinis daw siya sa bawat sentimo ng kanyang pera po. Alam niyo po, ang general denials ay wala pong halaga yan in the face of overwhelming evidence. Kasi ito po, no, nakita naman detalyado at kinumpirma pa ng mga ahensya ng gobyerno, ay paano ka palulusot doon? Sasabihin mo lang, hindi totoo yan. So, I think yung ating mga kababayan na sumusubaybay dito sa issue nito ay alam kung ano yung katotohanan. Alam kung sino yung nagsasabi ng totoo at sino yung nagsisinungaling. Yun po yun. Linawin lang po natin, Senator, no? Kayo po raw ba ay nagkausap ng AMLAC o ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bago kayo pumarap kahapon sa Kongreso? Hindi po. Hindi ko po kilala yung mga officers ng AMLAC na pumunta dyan. I don't have any engagements with them. Kaya ito pong mga dokumentong hawak ko po ay 2016 ko pa hawak po yan. Kaya I wouldn't have known kung ikukumpirma nila yan o hindi. Kaya lahat nito kasi mga misdirections lang. Let's stick to the issue. So, napatunayan na totoo yung mga paratang ko. Ano yun? Meron 2.4 billion pesos na pera si Sara Duterte dun sa joint account niya with Digong Duterte. Tapos, meron pong 181 million na natanggap ang bawat miyembro ng pamilya na ni Duterte galing sa isang drug lord. Aray ko po, ang saklap niyan. Nakatanggap sa isang drug lord. Nasa sinesami, oy! Ay, Diyos ko Lord, lahat ng pamilya ni Duterte, nako po. Lahat silang magkakapatid, yung asawa, pati, ay, nako po, Diyos ko po, Rudy. Ito po, hindi nila ito maitatanggi kasi mga manager's checks po ito na nasa pangalan nila Duterte. No? At kinumpirma ng AMLAC Nako po. yung tatlong transaksyon Agoy. na tinanggap ni Sara Duterte mula kay Sami Uy. Agoy. So, ano ba po ang pinag-uusapan po natin dito? Lahat yan, panglilihis na lang. Opo. So balikan nga po natin ang pagharap nga nyo kahapon. Sino po ba talaga itong si Sami Uy at bakit siya naging malapit sa pamilya Duterte? Base po kay SPO4 Arturo Las Cañas na original member ng Double Death Squad, ito po ang salaysay niya dun sa 186 page na affidavit niya na sinubmit niya sa ICC na ito ay tinanggap ng ICC at ngayon nga kinumpirma na ng ICC yung charges dahil binigyan ng halaga yung testimonya ni Arturo Las Cañas. Star witness siya dyan. Isang linggo siyang kino-cross-examine ng mga abogado ng prosecution at yung mga court-designated lawyers para kay Duterte. At ang suma nila, lahat yung sinasabi nito ni Las Cañas ay totoo. So doon po sa pahina sa affidavit na yon, sa ilang pahina doon, lumalabas na itong si Sami Uy
ang kapartner ni Michael Yang at ni Charlie Tan doon sa kanilang drug cartel doon po sa Davao City, na ang kapartner nila ay si Digong Duterte. Aurelio din So yan, si shout Digong out. Duterte ang nagbibigay ng proteksyon sa kanila sa mga drug business nila, Shabu Laboratory sila. Tapos inuutusan din niya yung Davao Death Squad para patayin yung mga kompetensya nung kanilang illegal drug business. Mga kaparo. So yan po yan. Tapos nung naging presidente na si Duterte, in-elevate din yung kanilang mga stature. Ginawa nga economic advisor si Michael Yang, tapos pinasok na nila yung iba't ibang pagkakakitaan pa, to include yung Farmally during COVID, tapos pati yung Pogo. So ngayon, lumawak yung kanilang sakop. Bukod pa riyan doon sa illegal drug trade business nila, kaya nga tone-tonelada yung pumapasok sa customs nung panahon ni Duterte. Hindi nangyayari yan before, no? Panahon ni Pinoy, hindi nangyayari yan. Hindi nangyayari yan ngayon sa panahon ni President Marcos. Ito, nangyari lang. Yung pagpasok ng tone-toneladang droga sa Pilipinas through customs nung panahon ni Duterte, na supposed to be, siya yung galit na galit sa illegal na droga. Kaya lahat ito ay na-establish na po natin. And Senator, ito yung mga binabanggit mo na sinasabi yung mga drug lord, konektado to doon sa magnetic lifters na naging issue dati. Yes, opo. Yung magnetic lifters, isa pa lang ito dun sa na-report, nakalusot. Remember yung worth 11 billion pesos na drugs na sinasabi ng mga K9 ng PIDEA, di ba? Sabi ng mga officers na yung mga K9 ay nag-indicate na may drugs ito, tapos pilit sinasabi ni Duterte na hindi drugs yan. Nagkakamali yung PIDEA daw. Ina-arbor niya yung drugs nila Michael Yang at nung panahon na yon. Tapos ito mismo si then Deputy Head ng Drug Enforcement Group ng Philippine National Police na si Colonel Asierto na gumawa ng report na sinasabi na drug lord si Michael Yang, at pero ang ginawa ni Digong, binaliktad niya. Ang kinasuhan niya itong si Colonel Asierto para lang proteksyonan yung kanyang drug cartel sa pamumuno nila Michael Yang, nila Sammy Uy. At ito pong sinasabi yung 181 million na natanggap ni VP Sara, kanyang mga Shout out, kapatid, VP Sawaki, at iba pang salamat. kamag-anak. Ito ay nangyari between 2011 to 2013. So hindi pa siya mayor or hindi pa siya vice mayor. Tama ba? Yes, mayor po si Sara Duterte noong mga panahon na yun na tumatanggap siya ng cheque mula dito sa drug lord na si Sammy Uy. Ganon din yung mga miyembro ng pamilya. Dividendo po ito no? Kasi ang pattern nito, nagbibigay ng cheque either April or March, tapos October. So mga between 6 to 7 months, on the dot, nagbibigay ng cheque itong si Sammy Uy sa kanila, lahat. At sabi ko nga, hindi ho maikakaila ito dahil cheque po ito na pangalan nila Sara Duterte, Pulong, lahat-lahat na galing po kay Sammy Uy, ini-issue niya. So 40 to 50 million pesos every 6 months ang dividendong napupunta sa pamilya. Ngayon, ano po ang value niyan? Kahit hindi pa siya vice president niyan, still bribery and corruption nangyayari yan kasi she was she was the mayor then. Tapos hindi rin niya ito na-deklara sa kanyang SALN. So lahat ito ay pattern of behavior. So corruption yan, betrayal of public trust yan, kahit hindi sakop nung termino niya as vice president, ay impeachable offenses po yan. And Senator and partner, nagulat din ako doon sa listahan. Tama pa yung pagkakabasa ko. Pati po si Hanilet at si Kitty kasama doon sa mga nakatanggap. Tama po ba yun? Paldo. Opo. Dahil joint account. Ginoint account po ni Hanilet si Kitty. Kaya kahit bata pa siya nung panahon na yon, dawit siya ngayon. Lalo na at adult na siya. So still, recipient siya. At yung nanay niya
nung pera mula sa illegal na droga. Aray, Yun parang nga eh. nung nakita ko, pinakamalaki nga yung natanggap nilang mag-ina. Oo. I mean, Base oo, doon sa... base doon sa report ni Sir, Okay. ano. Pero, so, okay, na-stop. Kasi yun nga, kaya ko rin tinanong yung between 2011 to 2013, sinasabi ng iba, hindi pa naman siya vice president noon. Mm. Pero ngayon, in-explain nyo na nga po na pwede siyang maging pattern of behavior. So, you could just imagine, sabi nyo nga, after ng ginawang nationwide, Mhm. eto nga, allegedly, na sinasabi nyo nga, drug cartel, di ba? Na gusto nila, sila ang, sinasabi nyo, na sila ang mamumuno at pinagpapatay yung mga kalaban para, di ba? Matagal na rin natin naririnig itong mga kwento na to. So ngayon parang lumalabas na hindi na lang to kwento, Senator Trillanes. Ganun na nga po yan. Mm. At ito, maliwanag po kasi ito, hindi ko lang po ito ina-allege. Ano? In-allege ko ito, pero kinumpirma na po ng AMLAC Mm. doon sa yung sa natanggap ni Sara Duterte. Kasi wala naman silang dala ng mga dokumento para doon sa ibang miyembro ng pamilya kasi hindi sakop yun ng subpina. Mhm. But still, yung sa parte ni Sara Duterte na galing kay Sammy Uy, kinumpirma mismo ng AMLAC doon sa kanilang report. Kaya ito, maliwanag na po ito. Talagang talagang Confirm. sila ay tumatanggap sa illegal na droga. Oo. And Senator, siguro ito, no? Total tapos na kayo dyan sa Kongreso. Kung sakaling umakyat ito sa Senado at ipatawag kayo, handa ba kayong tumistigo at meron pa ba kayo kung sakaling huling baraha pa na itatago laban sa pamilya Duterte? Handa po tayo na magtestigo sa Senado kung aabot po doon. As to kung ano pa yung nalalaman ko po, yung mga nalalaman ko pa po kasi ay ang involved po doon ay si Rodrigo Duterte, si Pulong at si Mans Carpio. Pero yung ukol po dito sa mismong kay Sara Duterte na impeachment case, ito po yung prinesenta ko kahapon, yun po ang mga nalalaman ko doon. Opo. At sa Senado, sa tingin niyo po ba may sapat na numero para ma-convict si Vice President Sara Duterte? At this point, nobody can tell. Ang having been there sa Senado nung impeachment trial ni late Chief Justice Corona, ultimately, ang pagbabasihan ng mga senador yung mga ebidensya na maipepresenta, kung convincing ito. Pangalawa, kung makukumbinsi yung taong bayan. So mamumulso ng maigi yung mga senador dahil representante sila ng taong bayan eh. Ang disenyo ng impeachment ay kaya nga hindi mga huwes ng Supreme Court ang ginawang judges dito sa impeachment dahil kailangan mas malawak ang konsiderasyon. Aside dun sa legal question which is evidence-based, una yon, pagka na-establish yun na may ebidensya, ng next step mo nito is yung political question. Ito ba ay gusto ng mga kababayan natin? Anong pulso ng kababayan natin? Then pagkatapos niyan, yung policy question. Ang pag-convict ba kay Sara Duterte ay ikabubuti ng bayan natin o hindi? So those are the three considerations ng isang senator judge. At lahat yan ay nakaangkla sa ebidensya. Ngayon, having seen the evidence, I am confident that ultimately ay aabot sa minimum requirement of 16 senators ang magkukonvict kay Sara Duterte. All right. Maraming salamat po, former Senator Antonio Trillanes IV. Yung. Maraming salamat po, Sik. Salamat. Bunyog! So ayan, ako po. May mga rest back. Rest back sa mga nagsasabing hindi totoo mga binunyag ni Senator Trillanes. Lalo na si Butiki. Mamaya pag-usapan natin si Butiki. Pero for the meantime muna, break muna tayo. Mag-prepare lang tayo ng dinner tapos isang live stream na naman tayo mamaya bago tayo magbiyahe mga absat. Again, maraming salamat Mark Monjovi, Sir Leonardo Ansag, Rani Sierra, Aurelio Odenya, Sierra First Family, Charger, Yuki Sawaki, Annalyn Ando, sino ba? At syempre salamat ulit kay Yuki Sawaki sa kanyang pakulay. Salamat po. God bless. Si Rani Sierra, sino ba? Si Jun Ray Levit, si General Goddemet, andyan na din. Si Polonges, andyan na rin.
At saka sa lahat po naman nandito, shoutout sa inyo. Maraming salamat. Again guys, huwag kalimutan mag-like and subscribe, no? At share na rin, no? Paki-share na rin, Mabs, kasi naka-con pa rin tayo. Naka-shadow ban pa rin tayo. Pinagre-report tayo. Nagdo-double job na talaga sila. Nasasaktan sila sa ginagawa natin. Alright? So again, maraming salamat. Kita-kits tayo mamaya. Break muna tayo. Kita-kits tayo mamaya. Pala, Maestro Police signing off. Bye-bye. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng